Ayun, isang mapagpalang araw sa inyo mga kapatid at magandang hapon. So ang pag-uusapan natin ngayon, bakit ba lumilindol? Ayan, yung mga tanong ng tao, bakit ba sunod-sunod ang lindol ma? Diba yun yung mga tanong ng tao eh. So, yung tanong natin na yun mga kapatid ay sasagutin ng Biblia yan. Kaya kung meron kayong hawak-hawak na Biblia, sabayan ninyo ko sa pagbasa mga kapatid. So, basahin natin dito sa Jeremiah 10 verse 10. Sabi dito mga kapatid, ngunit ikaw Yahweh ang tunay na Diyos. Sabi dito, ikaw ang Diyos ng buhay at ang haring walang hanggang. Nayayanig ang daigdig kapag ikaw ay nagagalit. Mga kapatid, ang dahilan pala ng lindol mga kapatid, kapag nagagalit ang ating Panginoon sa atin. So bakit ba nagagalit ang Panginoon sa atin mga kapatid? Dahil tayong mga tao ay sobra ng makasalanan. Dahil tayong mga tao nakalimutan na natin na may Diyos. Yan, ang sinasamba na natin yung pera at yung mga Diyos-Diyosan. Nakalimutan natin mga kapatid na meron tayong iisang Diyos, mga kapatid. Kaya ang Panginoon Diyos, kapag lumilindol, pinapaalala lang niya na may Diyos na iisa, na may Diyos na kailangan mong lapitan. So ano ba nangyayari mga kapatid? Kapag lumilindol at nagkakaroon ng trahedya dito sa ating mundo, magbibidyo yung mga tao, di ba? Oh Lord, Lord Jesus, tama na po. Oh Lord, ganun ang ginagawa ng mga tao ngayon. So, kailangan pa ba natin lindulin? Kailangan pa ba natin bagyuhin? Kailangan pa ba pumutok ang bulkan? Para lang ba maalala natin ang Panginoon? Mga kapatid. Kaya tayo nililindol, kaya nabibigyan tayo ng trahedya kasi nakakalimot na tayo sa ating Panginoon Diyos. Saan tayo mga busy? Sa kalayawan natin, mga kapatid. Inuuna natin yung mga sarili natin. Inuuna natin yung kaligayahan ng sarili natin. Hindi natin inuuna ang ating Diyos. Tapos kapag nandiyan ka na sa bingit ng kamatayan, nandiyan ka na sa bingit ng no choice ka na kung di ang tawagin mo ang Panginoon, tsaka ka lang tatawag. Huwag ganun kapatid. Huwag. Huwag natin gawin second choice ang ating Panginoon Diyos. Huwag natin gawin second choice ang ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, dapat siyang unang-unang choice natin. Siyang unang-unang dapat natin piliin, mga kapatid, na tawagan. Mga kapatid, ang pagtawag sa Panginoon, libre lang. Walang bayad, mga kapatid. Kaya, kung ikaw, huwag mo nang hayaan na lumindol, bumagyo, pumutok ang bulkan, para lang maalala ang ating Panginoon Diyos. Kailangan alalahanin natin ang Panginoon Diyos sa araw-araw na buhay natin. Kasi every day, every hours, mga kapatid, blessing yan sa buhay ng tao. Blessing ng Panginoon yan. Kasi maraming namamatay agad, maraming hindi na nagigising. Kaya dapat paggising mo pa lang, magpasalamat ka na mga kapatid. So, diretso tayo mga kapatid sa verse na ito. Ang sabi dito na nagagalit daw ang Panginoon at walang bansang makakatanggal sa tindi ng iyong puot. Oh. Ay, hindi makakatanggal pala, tagal pala yun mga kapatid, makakatagal sa tindi ng puot. Kumbaga, walang bansang tatagal sa galit ng Panginoon Diyos. Siyempre, ang Panginoon Diyos sa iyo naglikha ng langit at lupa. So, kaya na ding wasakin yan mga kapatid. Kaya tayo, pinapaalala ng verse na to, na kailangan natin lumapit sa ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Huwag na natin hintayin na kung kailan kailangan natin ng Panginoon, saka lang tayo lalapit, mga kapatid. Wag naman, wag kapatid, wag. So ituloy natin mga kapatid sa verse 11. Sabi dito sa verse 11, sabihin ninyo sa mga Diyos-Diyosan. Ano ba yung mga Diyos-Diyosan mga kapatid? Ito yung mga rebulto, mga santo na sinasamba ng mga tao. Ito yung pati ang pera sinasamba ng tao mga kapatid. Pati pera, pati mismong tao, sinasamba na ngayon. Tao sa tao, sinasamba na mga kapatid. Yun ang pinaparte ng verse na ito. Sa Diyos-Diyosan, ang sinumang hindi makalikha ng langit at lupa ay dudurugin at lubusang mawawala sa ibabaw ng daigdig. Oh. Bakit? Kaya ba ng mga Diyos-Diyosan di kaya ng langit at lupa, mga kapatid? Di ba ang mga sinasamba ng iba? Tao lang din ang gumawa dyan. Tao lang. Mga kapatid, ang
pinapaalala ng Biblia, mga kapatid, kailangan natin manampalataya na may Diyos na iisa, na wala ng Diyos na hihigit sa ating Panginoon Diyos. His name is Jesus Christ, mga kapatid. Kaya tayo, mga kapatid, ang paalala ko, huwag na naman natin hayaan na maging pangalawa lang ang Panginoon sa buhay natin. Dapat kailangan natin maging una. Sabi nga, put God first, mga kapatid. Unahin mo ang Diyos. Una mo ang Panginoon Diyos, lahat ng kailangan mo ibibigay niya, mga kapatid. Lahat sa buhay mo ibibigay niya, mga kapatid, kapag inuna mo ang Panginoon Diyos. At isa pang payo ko, mga kapatid, dito sa lupa, ano lang tayo dito, dayo, mga kapatid. Hindi ito yung talagang tirahan natin, mga kapatid. May pamimilian ka lang, mga kapatid, kung saan mo gustong pumunta, sa daang makipot o sa daang maluwang. Yung makipot na yun yung at yung daang maluwang, yun yung patungong impyerno. Kaya tayo, mga kapatid, bakit ko nasabing makipot ang daan papuntang langit? Kasi kapag sumunod ka sa Panginoon, marami kang pagdadaanan, marami kang struggle, maraming mawawala sa'yo, bisyo mo, mga kaibigan mo, lahat na meron ka, iwawala yan, mga kapatid. Dahil yung mga ibang meron ka, nakakasagabal yon sa paglapit mo sa Panginoon, sa paglingkod mo sa Panginoon. Kaya iaalis ng Panginoon Diyos yan, iaalaw niyang ialisin. Dito naman, sa daang maluwang, so yan, yung daang maluwang na yan, ang susundin mo dyan, yung sarili mo, ang susundin mo dyan, yung kagustuhan mo lang, di ba? Gusto ko yumaman na yumaman, gusto ko magyabang, gusto ko lahat. Gusto ko magkaroon ng magkaroon ng kapangyarihan dito sa lupa. Ayan, kumbaga maging sikat ka, ganun. Kaya tayo, mga kapatid, mamimili lang tayo, mga kapatid, kung saan tayo pupunta. At binigyan tayo ng Panginoon Diyos na pamimilian. Pero ang Panginoon Diyos nagbigay ng pamimilian mo, pero may sagot ang Panginoon Diyos agad na kailangan sa Kanya ka mapunta, mga kapatid. Dahil una pa lang, mga kapatid, lumang tipan hanggang sa bagong tipan, kung alon yung Diyos na nasa lumang tipan at sa bagong tipan at sa ngayong henerasyon na to, siya pa rin yun, hindi nagbabago, mga. Ayan, binigay niya bugtong na anak niya, mga kapatid, at para lang matubos tayo sa ating mga kasalanan. Kaya ang Panginoon Diyos, sa sobrang mahal niya tayo, mga kapatid, binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Upang kung sino man ang sa kanyang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. Kaya huwag nating sayangin kapag nakakapakinig tayo ng mga salita ng Diyos. Huwag nating sayangin, mga kapatid. Ang oras natin dito sa daigdig, maikli lang. Piliin natin yung eternal life, mga kapatid. Piliin natin yung panghabang buhay. Huwag natin piliin yung maikli lang, mga kapatid. Yun lamang, mga kapatid. Maraming salamat po sa mga nanood, sa mga mag-share at magko-comment nito, mga kapatid. Ingatan kayo ng ating Panginoon Diyos and God bless, mga kapatid. Sana po may natutunan kayo at ngayong araw na to, sana unahin na natin ang Panginoon, wag yung ating put God first, mga kapatid.